Good morning mga kamakina. So, ano tayo ngayon? Bike check. Bike check. Wala man na tayong motorized bike. So, ano man lang tayo? Cruiser bike na Depajak. So, kung naalala niyo itong bike na to, dati may makina to. Naka Phantom 85 to dati. Tapos pinasok ko pa sa show ito. Nanalo pa ito eh. So, popost ko yung picture nung show na yun dito sa may Robinsons Las Piñas. Tapos, naalala niya, ito rin yung lugar kung saan ko ni-review dati to nung may makina pa to. So, bali, ano lang, cruiser bike lang to. Nothing fancy. Yung frame niya, ang frame, yung gas bike frame. So, actually may tangke siya. Yan, tangke, gas cap. Buksan yan, nandyan yan. Tapos yung gearing niya, internal hub. Yan, 5 speed. 5 speed yan. Nakita nyo naman, may shifter. So, naka first gear, second gear, third gear, fifth gear. Yan. Ano masasabi ko? Bakit ko tinanggalan ng makina? Wala lang. Parang gusto ko lang makikita kung ano tsura ng bike pag walang makina, tapos pag pinadyak. Anyway, itong gear setup ko, actually galing to do sa unang ginawa kong bike na may jack shaft. Update lang, nag-give up na ako doon kasi wala, hindi ko talaga mapagana na maayos. So kung sinong may gusto ng jackshaft na yun, binibenta ko na, message nyo na lang ako. Siyempre bibenta ko ng mas mura. Siyempre gamit na, kasama na yung chain. Actually kung pwede nga isama ko na rin yung makina. Yung makina na yun may full start na, may centrifugal clutch na. As in yung buong kit na ginamit ko doon, bibenta ko na. Message na lang ako. So ayan, naka Brooks na saddle, cruiser bar, meron tayong bell, tapos yung ilaw natin sa harap, dynamo. So pag inikot to, medyo mahirap lang gawin, ilaw yan. So basically yung gears na to, yung hub, yung shifter, yung front hub, yung ilaw, galing sa Japanese bike yun. Kaya mostly pang ano to, pang commute lang, pang dito. Pero subukan ko ilang ride to. Tignan ko kung kakayanin ng geometry nito, yung geometry nito, yung ano, yung pang long ride. Hindi ko pa alam kung saan ako pupunta, pero subukan ko. Subukan ko rin itong i-ahon test ngayon dito sa may amin para ma-check ko kung maayos ba sa ahon nito. So ayun, tara. At yan nga ho mga kaibigan, andito ako sa loob ng BF Homes. Mag-aalas 11 ng umaga. Matindi ang traffic dito kasi dun sa may kwan, palabas ng gate, may eskwelahan dun, ilabasan ng mga bata. So, tignan natin kung ano kahaba to. Medyo may kahabaan to. Ayan, no? So yun nga, no, nakakalimutan kong banggitin, 26-inch wheels itong bike ko. Tapos yung rims niya 52mm, so yung malapad. Tapos naka balloon tires ako, 26 by 2.35. Kagandahan dun, hindi siya matagtag, pero at the same time hindi rin siya mabigat ipa-jack. So maaga pa, so dito lang nagtatapos yung traffic sa Eros. Pero pag ito patindi-tindi hanggang ano na to, hanggang El Grande, minsan lumalagpas pa. Yun. So itong kali na to, yan, palusong na yun. Kanina medyo may konting ahon lang yun. Ngayon naka second gear ako. Siyempre
Ang expect mo naman dito sa ganito setup, di naman kabilisan to. Siyempre, kukumpara mo sa road bike o mountain bike, panigurado iwan to. Unless siguro batak yung rider, which is ako hindi. Medyo hindi na habitual ang pagbabike ko ngayon since yun nga, masama yung panahon, so nakakatamad. Pero medyo hiningal na ako. Balik sa third gear para medyo may konting bigat. Yan, kasi palusong tong kali. Ayan, dito yung ano yan, kita niya yung mga pandesal yan. Ang gagat ng mga pandesal dyan, ang liliit. Pero marami bumibili dyan. So nandito pa rin tayo sa Tropical Avenue, sa loob ng BF. Luwang pa. Mamaya yan, pag uwi ko, matindi na yan. Aga pa eh, alas 11 pa eh. Alas 11 pa lang. Lusong so yun nga no, pansin ko lang sa bike ito, komportable siya. As in, smooth na smooth yung takbo, suabe. Kasi nga, syempre, medyo naka balloon tires. Tapos, yung saddle ko, laking tulong din, naka Brooks. Kasi yung handlebar ko, yan, pang cruiser talaga. So, relax lang yung pwesto ko rito. Again, pang dito lang talaga to. Pang cruising lang. Nakita niyo naman yung padjak ko, di naman ganun kabilis. Although ano to, may slight incline talaga tong kali na to. Medyo paahon to. Ay grabe, yan na ang init. Kanina makulimlim eh. So banda doon, pupunta natin yung aahuan na natin. So subukan sa ahon to eh. Kasi paplano ko mag Victoria Loop gamit to. Ito yung favorite part ko sa BF. So tropical na may mga puno sa daan. So masarap dito pag hapon. May kalamigan dito. Ngayon syempre mainit, tanghali na eh. Ito yung sinasabi ko before sa mga vlog ko. Kahit tanghaling tapat, pero pag may puno, hindi masyadong dama ang init. Kasi may lilim. Yun ang hindi ko maintindihan kasi pati lang tinatanggal yung mga puno. Ang laking bagay. Ang laking bagay yun. Dami dyan sa mga commercial establishments din, natanggal yung mga puno. Hindi maintindihan yun. So yun o, pag-usapan natin yung gearing ng bike na to. Bale ito kasi 5 speed. So parang kotse, diba? Pagka naka-stop ka, first gear. So ngayon nasa first gear ako. Then pagka medyo may konting buwelo, pwede mong lipat sa second gear. Then pagka nabibiting ka na, third gear mo. Kagandahan sa internal hub gear, kahit naka-stop ka, pwede ka mag-shift. So kunyari, nasa traffic ka, nakalimutan mo mag-downshift, balik mo lang sa 1. Hindi mo na kailangan pumadyak para mag-shift. So yun ang advantage niya. Isa pang advantage ng ISG, ng internal hub gear, yung maintenance niya hindi ganun kasing selan. From time to time, siguro once a year, babaklasin mo yung hub. Tapos saanin mo, papak mo ng grasa, lilinisin mo, then papak mo ng grasa, then balik na. Kailangan maintenance niya. Downside, mabigat yung hub pa lang, parang dalawang wheelset na ng road bike. Yung bigat.
almost a kilo yung bigat ng mismong hub lang. So imagine mo pag meron na nakapit na rims, gulong, rayos, lahat, kabigatan din. Pero syempre pag tumatakbo ka naman, hindi mo na mararamdaman yun. Lalo na kung takbo mo bagal lang. Medyo bilis tayo kasi green na. So yun, pag nasa 4th gear siya at nagano ka na, doon na tumutunog na yung hubs niya pag nagko-coast ka. First gear, second gear, third gear, tahimik siya pagka di ka pumapadyak tapos nagko-coast ka lang. So yun nga, sabi ko nga, depende sa rider. Kung batak yung rider, ayaw niya magpatakbo na mabilis ito. Ngayon kasi gusto ko lang talaga malaman kung kakayanin ito ng ahon, which is gagawin natin. Opya. Fourth gear, downshift. Medyo paahon to. Tapos pala yung front fork nito dual springer. Based sa mga vintage na fork nung araw. Siyempre, hindi mo siya makukumpara sa mga suspension pang mountain bike. May katigasan siya, pero may recoil din. Pero hindi kasing smooth. So, talagang nakadepende ka sa sa gulong. So to, slight ahon, third gear, kaya pa naman. Pero minsan nagloloko yung shifting nito, hindi agad nag-upshift. So binaback pedal ko pa. Ngayon naka-primera ako. Ayan, second gear. Hindi pa ako nakakala, parang well, kasi mainit. Saka yun nga, hindi ako masyado nagbabike ngayon. Yan, so again, ahon test. So kita nyo naman lusong tansya ko nasa 300 meters to, hindi, siguro mga 200 400, nasa 7 to 8%. So first gear, kasi may ahon dun. Ano tayo, iikot tayo dun sa may gate, mag-u-turn tayo dun. Yun pa, yung preno nito, yung roller brake, medyo hindi medyo mag-anticipate ka. So kung alam mong malayo pa lang, kailangan mo na mag-stop. Malayo pa lang, mag-brakes ka na. Hindi siya instant na titigil ka. So U-turn tayo rito. Tapos stop. Kung kita niya yung humps na yun, stop tayo doon tayo magsimula sa ahon. So currently naka first gear ako. Slow down. Ngayon sabi ko yung brake ko, hindi wala. Ayan, pag kumakagat siya pag mabagal na, pero hindi siya yung talagang titigil. So ayan, so stop tayo. Padaanin lang natin itong van. Ayan, padyak. First gear. So kita nyo naman yung ahon. Ayaw ko kung pansin sa video yan. So currently naka first gear lang ako. So dito ko malalaman kung kakayanin ko mag Victoria gamit itong bike ko to. So kung padyak ko, hindi persado, dahan-dahan lang.
I think kaya naman. Wag lang siguro papuwersahin yung padjak. Nakatuto, dinadahan-dahan ko na lang. Mapapansin nyo yung manibela ko. Kasi medyo mabagal na yung takbo ko. Medyo nahihirapan na akong, yan, pinabalanse ko na yung bike. So yun nga yung sabi ko before, sa ahonan, kung tama yung gearing ng bike mo, hindi problema yung papadyak ka pa ahon eh. Ang problema yung babalanse mo yung bike. Although di pa nga malala to eh. Revpal malala. Nung nag-revpal ako dati, yun, kasi sobrang taas naman kasi nun. Ayan, in fairness, actually kaya. Wala pa ako sa condition na to. Talagay na to. Kasi wala akong ensayo. So kaya. Medyo hiningal lang ako. So yun, medyo relax lang kasi lusong na to. So third gear. Tapos ano na lang, lusong na lang para makapahinga. Woo! Okay, brake test. Subukan natin yung rear brake. Up. Kalayuan yan. Sige. Again, brake test. Subukan natin front brake. May ano rin. Yun nga. Although mabagal yung takbo ko, hindi ako lumulusong sa bundok. So ito, so both brakes. Medyo bibilisan ko na. So yun nga, roller brakes nakasama dun sa internal hub gear. Huwag kang mag-expect. Kaya hindi ko rin tinuloy yung jack shaft. Kasi isipin mo na, may makina yun, tapos ganito na yung preno. So hindi safe. So kung mag-jack shaft ka, mamit ka na ng disc brake. At ito nga ang sinasabi ko, yung traffic. So tignan natin kung anong performance ng bike nito sa ganitong sitwasyon. First gear. Ayan. So araw-araw ganito ang traffic dito sa amin. Parang hindi exclusive village eh. So lagi to umaga, tanghali, hapon. Kasi nga dun sa mga eskwelahan, labasan. Although okay pa nga to kasi gumagalaw pa. May mga times talaga malaed sa itong kalye na to. Imagine mo, lahat ng tao naka two wheels, walang ganitong traffic, wala pang pollution, lahat healthy, lahat happy, hindi pa mainit kasi nga walang pollution eh, malinis ang hangin, walang global warming, diba? Sa mga ibang bansa nga, yung mga mayayaman na bansa, yung mga tao doon, hindi lahat nakakotse. Karamihan nakabike o nagko-commute. Mayaman na bansa na yun. Dito lang talaga eh. Sino pa yung mahirap na bansa, pa yung nakakotse pa, isa lang ang sakay. Sino? Bali sana kung maraming karga. At ito na nga, ikot tayo ulit. Actually meron sumingit dito eh. Ito right. Diba?
So yun no, to summarize, pinicture ko tong bike ko, cruiser bike. Yung frame na ginamit ko dito, yung dating frame ko na naka-motorized bike ito. So maganda yung frame kasi meron siyang mount para sa makina, pero tanggalin mo yung makina, gawin mo pa-jackable to, okay pa rin siya as a bicycle lang. Tapos yun nga, ang setup ko dito parang cruiser. Then saka 5 speed tayo na internal hub gear. Yung gearing niya sapat na. So kanina nakita niyo yung umahon ako doon, kaya naman. Ano lang, wala lang talaga ako sa condition, kaya medyo hiningal ako doon. Pero kung nasa condition ka, kaya naman gamitin ito pang ahon. Tapos yung shifting niya sa pa smooth siya. So again, pag naka-internal hub gear ka, hindi mo kailangan pumadyak para mag-change ng gears. So very applicable yung gearing niya. Mostly pang city. Pwede rin siguro pang long ride to kung matyaga ka. Kasi una-una, well, ang bonus talaga ng bike ito yung comfort. So hindi sasakit yung katawan mo dito kasi komportable. Lastly, versatile. Siyempre kung nagsawa ka na, pwede mo lagyan ng makina kasi nga built talaga to para sa motorized bike. Pero again, kahit walang makina, okay siya gamitin na bisikleta lang na depa-jack. Ito na ginagawa ko ngayon. And to think, wala pa ako sa kondisyon, hindi pa ako masyado nagbabike lately, so wala akong ensayo. So yung ahon na yung kanina, kasi medyo nahirapan ako. Pero again, kung nasa kondisyon ng katawan ko, balo wala sa akin yun. Yun lang, hanggang sa muli. Ride safe and God bless.